Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang araw, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po muli sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sabay-sabay po tayong napapakinggan sa 104.5 radyo natin. Gayon din po sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. At gayon din po sa bayan din po tayong napapanood sa ating FB page. FB page po ng Municipal Information Office. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At narito po ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ang ating mga giting na estudyante. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-11 sa buwan ng Oktubre, taong 2024. Ako po si Renz Laganya. At ako naman po si Catherine Yu Ancheta mula sa Lada Elementary School. Kami po ang maghatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na inihahayag sa atin ng Lada Elementary School o ng LES News Team. COMELEC, naglabas ng listahan ng mga kandidato sa pagka-mayor, vice-mayor at sangguniang bayan para sa eleksyon 2025 sa bayan ng Brooks Point. Teachers Day celebration ng Brooks Point North and South District, masayang ipinagdiwang ng mga bayaning guro. Seremonya ng ribbon cutting sa bagong multipurpose building LGU project. Idinaos at opisyal ng ipinagkaloob sa Barangay Poblacion District 2. Pagpupulong patungkol sa pagpaplano at koordinasyon ng mga komite para sa Palarong Bayan 2024. Isinaayos at pinaghahandaan na. Mayor Benedito, nakipagpulong sa mga national agencies, personnel at men and women in uniform. Patuloy na pamamahagi ng LGU food packs ginanap sa Barangay Tubtob. Local Health Board Meeting. Tinalakay ang iba't ibang usapin patungkol sa kasalukuyang estado ng kalusugan ng mga mamamayan. Mayor Benedito pinangunahan ang induction program of Parent Teachers Association Officers Municipal Federation School Year 2024 to 2025. Seal of Good Local Governance Regular Meeting. Tinalakay ang preparasyon at mga pangunahing kailangan para sa sertifikasyon sa taong 2025. Mayor Benedito pinangunahan ang paggawad ng sertipiko sa mga MASO staff na nagsipagtapos sa training patungkol sa tax, mapping at appraisal. Kontrata sa pagitan ng LGU Brooks Point at Right One Pharma para sa supply ng gamot at ANH Gasoline Station para sa supply ng gasolina. Pirmado na! At Mayor Benedito nakipagpulong sa PSDS Brooks Point North District at Barangay Maasin Chairman. Magbabalik ang Lada Elementary School o LES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Sa ating unang balita, COMELEC naglabas ng listahan ng mga kandidato sa pagka-mayor, vice-mayor at sangguniang bayan para sa eleksyon 2025 sa bayan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si LES News Reporter Elnalyn Yu Jacaria. Balitang Bayan.
Matapos na magsara ang filing ng Certificate of Candidacy, inilabas na ng Commission on Election o COMELEC ang pansamantalang listahan ng mga kandidato para sa darating na eleksyon 2025 sa bayan ng Brooks Point, Martes, ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa COMELEC, tatakbo sa pagka-mayor ang dating SB member Bert S. Abiog, negosyanteng si William B. Bermas at ang kasalukuyang mayor na si Cesario R. Benedito Jr. Tatakbo naman sa pagka-vice mayor si kasalukuyang vice mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at kasalukuyang liga ng mga barangay president Georgeline Joy O. Quiachon. Naitala naman ng COMELEC na mayroong 18 sangguniang bayan member candidates, kabilang dito ang kasalukuyang SB member na sina SB Sarah Jane Crispo Abon, SB Victoriano Colili, SB Jonathan Lagrada, SB Richard Belian, SB Hayati Dogasan, SB Nitan Sam O. Lacanilaw, SB Ezekiel E. Rodriguez, at kasalukuyang Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito. Bukod pa rito, tatakbo rin sina Fredmy Bacubo, Walid Tangkusan Gomer Dumao Jr., Bobby Manigbas, Hasan Ryan de la Cruz, Pilago Wilson J. Borja, Marvin M. Juanerio, dating liga ng mga barangay president Singapore, Joratel, former SB member Rogelio Badua, at former SK Federation President G. Mart Nainge. Paalala lamang po na ang nasabing mga kandidato ay maaari pang magbago dahil may iilang kandidato pa ang nasa proseso ng substitution at final screening. Tinitiyak naman ng COMELEC na masigurong kwalipikado at sumusunod sa mga itinakdang requirements ng COMELEC ang mga kandidato. Elna Linyo Jacaria, Dada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elnalyn, at sa Balitang Pang-Edukasyon. Teachers Day celebration ng Brooks Point North and South District. Masayang ipinagdiwang ng mga bayaning guro. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni LES News Reporter Denrea A. Beret. Balitang Bayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Teachers Day, masayang ipinagdiwang ng mga guro na elementarya at sekundarya ng lahat ng pampublikong paaralan na sakop ng South District sa bayan ng Brooks Point. Ang Teachers Day celebration na ginanap sa Brooks Point Central School araw ng Huwebes, October 3, 2024. Nakiisa sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Sangguniang Bayan Member Sarah Jane Crispo Abon, Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Quiachon, at Brooks Point South District Supervisor Dr. Paterno S. Marquez Jr. na hinara na pa ang kanyang mga kapaguro ng madamdaming awitin. Nagbigay pugay si Vice Mayor Attorney Feliciano sa malaking ambag ng mga gurong sa pagturo sa mga kabataan upang maging mabuting mga mamayan at maabot ang pangarap ng mga mag-aaral, kung kaya't karapat-dapatan niya na mabigyan sila ng pagkilala at pasalamatan. Katulad ni Vice Mayor Feliciano, nagbigay pugay at nagpasalamat din sa Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa mga guro sa mga sakripisyo at kagandahan loob na ipinapakita nila sa mga mag-aaral at nangakong susuportahan ng Administrasyon Benedito ang mga guro na may tuturing na buhay na bayani para sa pagkamit ng tagumpay ng mga kabataan at kaunlaran ng bayan. Samantala, sama-sama ring nagtipon ang lahat ng magigiting na guro ng mga paaralan na sakop ng North Brooks Point District noong araw ng Huwebes, October 3, 2024 sa Abig National High School Covered Gym.
Kasama sina Sangguniang Bayan Member Richard Balian, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Public School District Supervisor North Brooks Point District Celia Viciose ay sama-samang pinarangalan ang mga guro sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo at pagsiservisyo sa bayan, lalong-lalo na sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon sa mga kabataan. Taos-pusong nagpupugay at nagpapasalamat si E.S. Benedito sa husay at dedikasyon ng mga guro mula elementarya at high school. Dahil kung hindi dahil sa kanila ay walang mga doktor, arkitekto, abogado at marami pang profesyon ang mabubuo. Sa kanyang panghuling pananalita, kanyang ipinaalala na laging bukas ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pagsuporta sa mga guro at sa mga paaralang nasasakupan nito. Denria A. Beret, Lada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Denrea. Samantala, seremonya ng ribbon cutting sa bagong multi-purpose building LGU project idinaos at opisyal ng ipinagkaloob sa Barangay Poblacion District 2 sa ulat ni LES News Reporter Aprilin A. Karim. Balitang Bayan. Opisyal nang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang bagong multipurpose building sa Barangay Poblacion District 2 sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong araw ng Miyerkules, ikalawang araw ng Oktubre taong 2024 na ginanap sa mismong barangay hall na malugod at masayang tinanggap ni Punong Barangay David Cayabo at ng kanyang mga kagawad. Ayon kay Mayor Benedito, isa ito sa kaniyang pangarap na maipagkaloob sa lahat ng mga barangay ang bago, maganda, malinis, maayos at presentableng gusali na magagamit sa iba't ibang pagpupulong o kaganapan ng barangay. Hinikayat din ni Mayor Benedito ang lahat na ingatan at alagaan ang mga proyekto ng pamahalaang lokal upang ito ay tumagal at marami pang mga mamamayan ang makikinabang sa mga proyektong ito. Aprilin A. Karim, Ladda Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Aprilin, para sa Balitang Pang-Sports, pagpupulong patungkol sa pagpaplano at koordinasyon ng mga komite para sa Palarong Bayan 2024. Isinayos at pinaghahandaan na. Narito ang ulat ni LES News Reporter Lira May Lucia. Balitang Bayan. Nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sa Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa pagpupulong ng mga schools administrators at heads municipal sport coordinator at mga guro patungkol sa nalalapit na Palaro 2024 na ginanap sa Abueg National High School, Barangay Barong-Barong, Brooks Point nitong October 2, 2024. Dumalo rin sa pagpupulong sina Public School District Supervisor North Brooks Point Celia Viciose at Public School District Supervisor South Brooks Point Victor Paterno S. Marquez Jr. kung saan tinalakay ang mga plano sa gaganaping palaro ngayong taon sa gitna ng mga paaralan na gaganapin sa October 11 to 12, 2024 para sa mga high school meet at October 25 to 26, 2024 ang school zone meet sa elementary level. Napag-usapan rin ang maaaring mailaan na pundo para sa darating na palaro base sa rekomendasyon ni Municipal Budget Officer Jim Malos Soriano at mga lugar kung saan gaganapin ang mga laro base sa availability ng venue. Ayon kay Municipal Sports Coordinator Benedict Morania, bukas naman ang suwestyon mula sa mga school heads para mas maganda ang daloy ng palaro. Buo namang ibinigay ang suporta ni Mayor Benedito para sa kabataang magiging bahagi ng gaganaping palaro 2024. Ayon kay Mayor Benedito, ang palaro ay magiging daan upang mas maipakita ng bawat estudyante ng kanilang potensyal sa larangan ng paglalaro na hindi lamang pangalan ng paaralan ang dadahin kundi pati ang bayan ng Brooks Point. Lera Milucia, Ladda Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Lira May. Susunod, Mayor Benedito nakipagpulong sa mga national agencies personnel at men and women in uniform. Balitang hatid sa atin ni LES News Reporter Princess Arian N. Fernandez. Balitang Bayan.
Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ng mga national agencies na kasama ang mga men and women in uniform na may tulong mula sa LGU Brooks Point, patulad ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, at Department of Education na naganap sa conference room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtub, Brooks Point, araw ng Miyerkules, October 2, 2024. Layunin ng pagpupulong na maisaayos ang mga dokumento ng mga donasyon na lupa o pinansyal, pagpapasagawa ng mga pasilidad at mga tulong na mga kagamitan sa bawat ahensiya upang maisagagal ang kanilang pagmamay-ari, gayon din ang pagtatalakay sa proseso na nakapaloob sa donasyon. Nais kasi ni Mayor Benedito na magawa ng formal at legal na dokumento ang bawat real property na siyang magpapatunay na maaari nilang gamitin ang lupa upang maging maayos ang pangangalaga, mapabilis at tuloy-tuloy ang pagpapalaki o pagpapalawak ng mga proyekto at pasilidad sa kanilang nasasakupan para sa mas epektibong pagsisilbi sa bayan. Nagkaroon din ng pagkakataon na magpalitan ng suggestion at maibahagi ng bawat ahensiyan ang kanilang concerns patungkol sa mga na-donate na land property at iba pang tulong ng pamahalaang lokal para sa agarang aksyon ayon sa adhikain ng bawat ahensya. Princess Arianen Fernandez, Dada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Princess Arian. Samantala, patuloy na pamamahagi ng LGU food packs. Narito ang ulat sa atin ni LES News Reporter Elnalyn Yujacaria. Balitang Bayan. Nakiisa sa pamamahagi si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito na naganap sa Municipal Lobby ngayong October 1, 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point. Masayang kinumusta ni Mayor Cesario R. Benedito ang mga pamilyang nabahagian ng food packs. Layunin nito ang magbigay ng munting tulong para sa mga pamilyang nangangailangan. Maligaya namang tinanggap ng kada pamilya ang tulong na naiabot sa kanila at lubos na nagpapasalamat na napabilang sila sa nabahagian. Limitado man ang pamilyang nakasama sa pamamahagi. Nilalayon naman ni Mayor na mas maraming pamilya ang maabutan ng tulong na siyang tiyak makakatulong sa kanila. Bukas pa rin ang tanggapan para sa mamamayan ng Brooks Point para sa mga tulong na kakailanganin at pag-iigihan na ito ay matugunan ng lokal na pamahalaan. Elnalyn Yujacaria, Dada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Elnalyn, para sa Balitang Pangkalusugan, Local Health Board Meeting. Tinalakay ang iba't ibang usapin patungkol sa kasalukuyang estado ng kalusugan ng mga mamamayan. Balitang hatid sa atin ni LES News Reporter Venrea A. Birit. Balitang Bayan. Muling nagpulong ang Local Health Board ng lokal na pamahalaan sa conference room, New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Araw ng Lunes, ikapito sa buwan ng Oktubre, taong 2024 na pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Administrator Edgar Lacandazo, SB Chairman on Health Konsehal Richard Balian at MHO Dr. Lovelyn Sotoza. Tinalakay ang mga usapin tulad ng pag-aproba sa previous minutes ng meeting ng LHB. Ang kasalukuyang health status sa bayan ng Brooks Point simulan ng buwan ng August hanggang September 2024. Ang mga datos ng mga karaniwang sakit at mga hakbang sa pagsugo nito. Mga mungkahi mai-institutionalize ang mga existing executive orders, ang pag-endorse ng annual health budget para sa taong 2025, ang LHB membership orientation training at iba pang mga usapin na may malaking ambag sa pagsusulong ng mga programa at proyektong kalusugan ng mga mamamayan. Nagpapasalamat si Mayor Benedito sa masigasig na pangangalaga ng kalusugan ng
ng mga mamayan at hinikayat ng punong bayan na mas paigtingin pa ang kampanya sa pag-iingat at pangangalaga ng pangangatawan at buhay. Donrea A. Beret, Lada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat din, Rhea. Para sa isa pang balitang pang-edukasyon, Mayor Benedito pinangunahan ang induction program of Parents Teachers Association Officer Municipal Federation School Year 2024 to 2025. Ulat hatid ni LES News Reporter Jan Riley V. Mutia para sa detalye. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Brooks Point Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang induction program ng Parent Teacher Association PTA Municipal Federation Officers para sa taong panuruan 2024-2025 na ginanap sa Brooks Point Central School Sped Center Covered Gym nitong Lunes, ika-7 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Nagsimula ang programa sa panalangin na pinangunahan ni Head Teacher 3 Renato A. Basaya ng Tagdinasaw Elementary School na agad namang sinundan ng mensahe ng pagbati ni Brooks Point Central School Sped Center Principal 3 Winnie L. Lorzano. Dumalo sa nasabing programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at Public School South District Supervisor Dr. Paterno S. Marquez Jr. Matapos ipakilala ang mga bagong Municipal PTA Federation officials, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga naihalal na mga opisyalis. Taos pusong nagbigay pugay si Mayor Benedito at hinihikayat ang lahat ng opisyalis na magkaisa upang maisulong ang mas maayos na kalidad ng edukasyon, lutasin ang mga isyu ng mga paaralan at pag-ugnayan ang mga proyekto habang mas pinalakas pa ang relasyon ng paaralan at komunidad para sa kapakinabangan ng mga mag-aaral ng bayan ng Brooks Point. Nagpaabot din ng pagbati at mensahe si Public School North District Supervisor Dr. Celia V. COC. Tinanggap naman ni Municipal Federation President Pastor Jones P. Capri ang tungkulin sa kanyang acceptance speech at formal na nagtapos ang induction program sa isang closing remarks na hatid ni Elected Municipal Federation Vice President Abner P. Juanerio. Jan Riley B. Mutia, Lada Elementary School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jan Riley. Samantala, Seal of Goods Local Governance Regular Meeting, tinalakay ang preparasyon at mga pangunahing kailangan para sa sertifikasyon sa taong 2025. Ito ay balitang hatid sa atin ni LES News Reporter Lira May Lucia. Balitang Bayan. Sa patuloy na paglalayong mapaglingkuran ang mga mamamayan base sa pamantayan ng Seal of Good Local Governance, nagpulong ang lahat ng mga ulong tagapamahala ng nakabilang sa SGLG Committee ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point araw ng Lunes, October 7, 2024 sa Conference Hall, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at SGLG Committee Chairman MPDC CENP Joey Piramide ang pagpupulong kung saan inalam ang estado ng implementasyon ng mga programa at proyekto na nakapaloob sa SGLG guidelines. Ayon kay Mayor Benedito, ang pagpupulong na hindi lamang ginagawa upang makuha ang prestihiyosong parangal na SGLG, kundi nakamit ito dahil sa tapat, maayos, tama at mabilis na serbisyo at tamang pamamalakad ng pamahalaang lokal na tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan para sa kaunlaran ng bayan. Lira Milusia, Lada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Lira May. Mayor Benedito, pinangunahan ang paggawad ng sertipiko sa mga MASO staff na nagsipagtapos sa training patungkol sa tax mapping at appraisal. Alamin natin ang detalye kay LES News Reporter Francis Arian L. Fernandez. Balitang Bayan. Matapos ng 5 araw na training ng Municipal Assessor Staff, pinagkalooban ang bawat isa ng certificates na personal na iniabot ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang si Municipal Assessor Janet Kenyo bilang katibayan na ang mga kawani ng MAS ay sumailalim sa pagsasanay patungkol sa tax mapping
appraisal and assessment operation at kasamang tinalakay ang paghahanda ng schedule ng market values kaugnay sa bagong batas na RPVRA Republic Act 12001 na kung saan ay magagamit ang pagsasanay at karagdagang kaalaman para sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa makabagong sistema ng pagtatasa o assessment sa mga properties. Masayang binati ni Mayor Benedito ang mga kawani ng MASO at ibinahagi ang magandang balita sa pagbubukas ng ilang bagong posisyon sa kanilang opisina sa susunod na taon at nagbigay-pugay rin ang punong bayan sa kasipagan at dedikasyon ng MASO lalo sa pagsasagawa ng ocular inspection at pag-iikot sa iba't ibang barangay sa bayan ng Brooks Point. Princess Arianen Fernandez, Lada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Princess Arian. Samantala, kontrata sa pagitan ng LGU Brooks Point at Right One Pharma para sa supply ng gamot at A&H Gasoline Station para sa supply ng gasolina. Pirmado na. Sa ulat ni LES News Reporter Aprilyn A. Karim. Balitang Bayan. Ganap ng nilagdaan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Jeffrey July Omison na kinatawa ni Verender VJ N. Carnane na may-ari ng Right One Pharma sa Barangay Bangkaw, lungsod ng Puerto Princesa ang kontrata para sa paghahatid ng medical supplies kabilang ang mga gamot na ginanap sa araw ng Lunes, October 7, 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Ang mga gamot ay supply ng Municipal Health Office na nagkakahalaga ng 1,567,329 pesos and 8 centavos. Kasabay nito ay pirmado na rin ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kontrata sa pagitan ng LGU at A&H Gasoline Station na pagmamayari ni Konsehal Hayati D. Dugasan na kinatawa ni Althea Sadra B. Dugasan. Nakasaad sa kontrata na ang fuel supply na magmumula sa A&H Gasoline Station na nagkakahalaga ng 1,462,500 pesos na gagamitin ang nasabing fuel para sa mga LGU vehicle services upang magamit sa operasyon ng munisipyo. Naging saksi sa pirmahan ng kontrata sina Municipal Budget Officers at BAC Chairperson Gemma Los B. Soriano at iba pang miyembro ng Bids and Awards Committee. Ipinapaabot ni Mayor Benedito ang taos-pusong pasasalamat sa mga stakeholders para sa kanilang walang sawang suporta sa pagbibigay ng mga serbisyong mahalaga sa publiko. Kinikilala niya na ang kanilang dedikasyon at pagtutulungan ay susi sa patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng komunidad at umaasa siyang mapagpapatuloy ang kanilang pakikipagkaisa tungo sa mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Aprilyn A. Karim, Lada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aprilyn. Susunod, Mayor Benedito nakipagpulong sa PSDS Brooks Point North District at Barangay Maasin Chairman. Balitang hatid sa atin ni LES News Reporter Jan Riley V. Mutya. Balitang Bayan. Personal na nagtungo si Public Schools District Supervisor ng North Brooks Point, Dr. Celia Jose at Barangay Chairman Roel Asiria araw ng Lunes, ikapito ng Oktubre 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagpupulong na maisaayos ang lugar na pagtatayuan ng Mararag Elementary School sa Barangay Maasin upang mas mailapit ang edukasyon sa mga kabataang naninirahan doon. Naging positibo naman ang naging tugon ng bawat panig at patuloy na gagawan ng paraan upang maituloy at maisaayos ang lupa na pagpapatayo ng nasabing paaralan. John Riley B. Mutya, Lada Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, John Riley. Manatiling nakatutok sa pagkikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Catherine Yuancheta. At ako naman po si Renz Carla Ganya. Kami po muli ang Lada Elementary School o LES News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point!
Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa ating tagapaghatid balita ngayong linggo. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Ngayon po ay buwan ng Oktubre at atin pong sineselebra ang Co-op Month. Kaya po tayo ay napagbigyan ng pambihirang pagkakataon. Tayo po ay napakaswerte upang ating makapanayam ang nag-iisang Municipal Cooperative Development Officer Designate. Walang iba kundi ang fresh na fresh. Ayan, kundi walang iba kundi Ma'am Noemi Presto. Ayan, isang magandang umaga sa iyo, Ma'am. Good morning, Ariel. Good morning po sa lahat. Kami po, ma'am, ay nagpapasalamat dahil alam po namin kung gaano po kayo ka-busy sa preparation po para sa Cooperative Month at sa mga activities na gagawin niyo po ngayong buwan. Kaya napaka-swerte po namin na nahuli po namin kayo para makapanayam po sa aming programa. Ayan, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa, ma'am. Sa unang katanungan, ma'am, maaari niyo po ba kaming bigyan ng overview tungkol sa Cooperative Month celebration? Ayan, Mariel. Para akong nakasalang sa Q&A ng Miss Brooks Point ba ito? Good morning po sa lahat ng nanonood, nakikinig. Salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin para masabi ko kung ano yung Co-op Month celebration. Okay, every October po ng taon ay nasa batas po na i-celebrate po natin ang Cooperative Month. So dito po sa Brooks Point, 3 taon na po magkakasunod, pangatlo na po ito ngayon, na talagang sineselebrate natin yung Co-op Month. So, sige, may sunod pa? Ayan, so ma'am, ano-ano po ba ang dapat abangan ng ating mga kababayan sa buwang ito? Noong mga nakaraang taon, so yung 2 taon, pangatlong taon ngayon, yung mga nakaraang taon na magkakasunod ay usually, first week namin ng October ginagawa. And then, linggo-linggo, may mga activities, ganon. Pero sa ngayon, nilimit lang namin siya kasi may mga activities din na nagko-conflict dun sa schedule. Kaya medyo nahihirapan kami doon na nagwi-weekly kami. So sa ngayon, ikinumpress na lang namin siya sa 2 linggo ng 3rd week and 4th week. So sa October 22, magkakaroon ng tree planting and outreach program sa Sitio Tamlang, Barangay sa Mariñana. And syempre mga beneficiaries natin doon yung yung community pa rin. And isa sa mga prinsipyo ng kooperatiba ay concern for the community. So ito na 'yon. Gagawin natin 'yon para mapatuloy nating maisabuhay yung prinsipyong 'yon. So by October 23 naman, doon na natin yung culminating program. Doon na tayo magpo-program na ito na yon, nag-celebrate tayo, etc. And then, sa October 28 to 30 ay, meron kasing ang mga kooperatiba, merong 2 trainings na mandatory sa kanila. Pag hindi sila nakapag-train doon sa 2 trainings na yun na mandatory, hindi sila mabibigyan ng certificate of compliance. So, or compliance certificate. So, ito yung training on fundamentals of cooperatives and governance and management of cooperatives. Yung tinatawag na FOC and GMC. So, yun ang 3 mga activities na nakalinya ngayong October. Talagang nakaka-excite ito, ma'am, na talagang makita namin yung mga talagang ginagawa niyo po para sa kooperatiba. Ayan. Sa sunod na katanungan, ma'am, ayan, ano po ba ang pinakamandato o pinaka-goal ng Municipal Cooperative Development Office? Dagdag ko lang pala. Para sa Cooperative Month Celebration. Ang Cooperative Month Celebration, ang Co-op Month po ay sineselebrate nga natin ngayong October. So meron po siyang
tema na kung saan ang Cooperative Development Authority, siya po yung nagbibigay ng tema na ito, na inaabangan lagi ito namin. Katapusan ng September or mid of September, dapat meron na kami para magawa na namin yung mga pagpaplano para sa October. So, ang tema po for Cooperative Month Celebration ngayong October 2024 ay Cooperatives Stronger Together Today for a Brighter Tomorrow. Tagalogin ko pa? Joke lang. Sige po, okay na? Okay na. Thank you. Ayun, para sagutin yung katanungan na kung ano yung mandato ng Cooperative Development Office, ito yung pagtataguyod sa mga kooperatiba para maging viable sila or mabuhay sila, and then mas mapalago pa sila bilang sila yung isa sa mga instrumento ng paglago ng ekonomiya ng isang bayan or ng Brooks Point, syempre. Wow. Sa kasalukuyan po, ilan na po ba ang bilang ng mga kooperatiba sa bayan ng Brooks Point? Sa ngayon, ang mga kooperatiba ay nagtototal siya ng 22 cooperatives sa Brooks. Ang 22 co-ops na yan ay binubuo ng 15 na mga cooperatives na dito ay pinanganak sa Brooks. Oo. Merong mga kooperatiba na nandito sila, ibig sabihin hindi sila pinanganak dito sa Brooks, kung hindi ang kanilang mother co-op ay principal office ay nasa ibang lugar. So 7 'yon na mga kooperatiba. Ang dami na pala, ma'am, no? Oo. Ayan. So, ako mamay na ako curious. Ano po ba yung ano-ano po ba yung mga benefits ng pagiging kasapi ng kooperatiba, ma'am? Sige. Bigyan na lang natin ng example, para matamaan natin ng maganda yung mga benefits nung kung ano yung magiging benefits ng pag-member ka ng isang cooperative. Kung tayo, halimbawa may isang grupo, ito grupo ng mga magsasaka or grupo ng mga teachers, grupo ng mga empleyado, meron tayong, kumbaga nakasakay tayo sa iisang bangka. Pare-pareho tayo ng gustong mangyari, pare-pareho tayo ng ginagawa. So, ang pinakaunang benefit talaga na makukuha mo bilang member ng cooperative ay matutugunan yung mga pangangailangan ninyo. Halimbawa, ako magsasaka ako, magbuo kami itong grupong ito ay magsasaka. Bubuo kami ng isang grupo, bubuo kami ng isang cooperative. Kung ano yung mga pangangailangan namin or natin bilang mga magsasaka, ay matutugunan yon. Kasi kayo mismo yung nagpaplano, kayo mismo yung gagawa nun para matugunan yon. Okay. So kung ang co-op ninyo ay nabuo na, ang isa sa mga benepisyo nito, yun nga ay natugunan ang inyong pangangailangan. And then, ano yung mga pangangailangan din ng community maliban sa inyo, ay posible nyo ring matugunan yon. Kasi nagraradiate yun eh. Oo. At kung member ka, meron tinatawag na patronage refund, may dividendo. So kung ano yung kinita ng kooperatiba ninyo sa loob ng isang taon ay babalik din sa inyo. Ganon. And of course, mabibigyan kayo ng mga pagkakataon na pag ang co-op kasi ay, kung ang isang kooperatiba kasi ay binibigyan ng mga trainings, etc., kung ano yung mga, lalo na sa ngayon, sa panahon ng nitong administrasyon, isa sa mga daluyan ng pagpapala ng gobyerno, sabi nga, isa sa mga daluyan ng pondo ng gobyerno ay yung mga kooperatiba. Kaya nga may mandato po na yung mga associations ay dapat sila ma-convert na into cooperatives para mas sila po yung mas may karapatan or may legal identity na gumawa ng negosyo or magnegosyo. Compare mo siya sa association. Ang association kasi more on advocacy sila, ganito, ipinaglalaban namin ang ganito at sana ay ganito. May boses din sila, pero kung talagang gusto ninyong magnegosyo, ay mag-kooperatiba po tayo. Oo. Ayan lang, paano kaya yung mga katulad ko na makakasali po sa ganyang mga kooperatiba? Oo. Yun nga, ang sabi ko kanina, kung member ka ng cooperative, ay matutugunan yung mga pangangailangan mo. So therefore, kung empleyado ka or kung saang sektor ka nabibilang, yun ang hanapin mong kooperatiba. Kung gusto mong maging member ng isang cooperative. At kung ang iyong ginagawa or ang sektor mo ay wala pang existing cooperative dito, kunyari dito sa Brooks, ikaw na ang dahilan para bumuo tayo ng kooperatibang ganon. Pwede po pala yun. Oo. Like dito sa Brooks, meron tayong transport co-op, pero tricycle. Oo, wala pa tayong, para dyan sa mga gustong magkooperatiba, meron tayong tricycle co-op pa lang.
So, yung mga shuttle, wala pa yon, oh. Yung, ano pa bang mga transport dapat? Tricycle lang, pero sa barong-barong lang yon. Hindi pa sila, hindi buong, hindi lahat ng mga rota ay meron. So, like, sa PSU may rotang pa ganun, di ba? Pero wala pa yon. At siguro, kung sino man yung, may, parang, hindi ako sure kung may association ng mga shuttle or mga van. Kung meron man silang association, hinihikayat po namin kayo na magkooperatiba kayo. Bumisita lang po kayo sa opisina namin. Oo, para matulungan namin kayo kung paano ito i-organize. And for sure, kung co-op po kayo, mas marami pong makikinabang. Hindi lang po kung sino yung nag-organize, hindi lang po yung mga operator, hindi lang yung mga driver. Siyempre, yung mga pasahero, yung publiko. Yan po. So, narinig po natin mga kababayan na kung sino man po ang nais na bumuo ng co-op sa kanilang pamayanan, ay open po ang MCDO upang kayo ay tulungan. Ayan. So, sa sunod na katanungan, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga accomplishment po ng inyong tanggapan sa mga nakalipas na buwan ngayong taon? Okay. Ang isa sa mga highlights ng mga accomplishments ng Municipal Cooperative Development Office ay yung pagtulong natin na ma-organize yung Co-op Bata. Okay, yes. Yung Co-op Bata, ito yung binubuo ng mga kabataan na 5 taon hanggang 5 to 18 years old. Ang hirap mag-Tagalog. Mag-English tayo. 5 to 18 years old po ang composition po ng Co-op Bata. At yun po ay kauna-unahang Co-op Bata dito sa Brooks Point. Dahil bata pa po siya, ang nanay niya ay ang Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative. Okay, dati kasi merong hindi tinatawag na Co-op Bata. Actually, ang Co-op Bata, yan po yung laboratory cooperative. Meron ditong na-organize na laboratory cooperative sa Brooks Point Elementary School MPC or Multipurpose Cooperative. Pero parang hindi po yata yun na push talaga ng husto or naglilo or parang hindi po ako sure kung operational or ano. Pero yun nga, hindi na kasi pwede ulitin. So, hindi na sila yung naging nanay ng inorganize natin na Co-op Bata. So, ang naging nanay ay yung Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative kung saan ito yung co-op dito sa munisipyo. Okay. Kung ang follow-up question ay ganito, bakit hindi na lang po ito sa school? Okay. Actually, ang Co-op Bata po natin ay nasa Brooks Point National High School. Oo, nandun sila, doon din launch. Nandun ka nung time na yon? Pero merong may taga MIO doon. Yun, inilaunch yon doon kasi bakit hindi na lang doon sa co-op doon, hindi na lang sila yung maging nanay ng Co-op Bata. Ang Brooks Point National High School Faculty and Staff Consumers Co-op ay baby pa rin sila. Kumbaga nagdadalaga pa lang din sila na kooperatiba. Like nag-ooperate sila mga 2 years pa lang or 3. So hindi pa ganun ka-established financially and etc. Siyempre struggle pa rin 'yon, lalo na sa pag-comply ng mga documents which tinutulungan naman namin sila. Ang isa kasi sa mga requirements para mabuo mo yung Co-op Bata ay dapat matatag na talaga yung co-op at syempre kung matatag na ito, medyo matagal na itong nag-i-exist, 'di ba? Ang BPG MPC naman ay 20 plus years. Hindi ko masyadong memorize yung kung ilang taon na silang nag-i-exist. So kaya ang Co-op Bata ay nasa supervision ni BPG MPC kasi mas matatag na sila. Pero, yun nga, kahit nandoon sila sa Brooks Point National High School, ay meron naman tayong itinalaga doon ng mga tumitingin talaga na marurunong para sa Co-op Bata. Ayun, bakit ba nag-organize ng Co-op Bata? Isa pa lang siya sa mga accomplishments, hindi pa tayo natapos. Ang dami ko pang sinasabi, di ba? In-explain pa talaga. Hindi, one way of promoting them also. Okay, ang Co-op Bata na yun ay hindi lang po yun para sa mga taga Brooks Point National High School. Kung hindi, buong Brooks ang sakop nun. So, syempre kung 5 years old, nag-aaral na rin, di ba? Nag-aaral na rin. So, kahit sa ang school po nang galing, basta 5 years old to 18 years old, pwede po kayong sumali doon sa Co-op Bata ng Brooks Point National High School. Open po yun. Open yun. 5 to 18. Open yun. So, bakit natin in-organize ang Co-op Bata? Una para matulungan sila or maturuan sila talagang mag-save. At
yung parang paano ba, naturuan ka ba magbangko nung younger years mo? Wala, di ba? So, ito yon. Kaya inorganize ang Co-op Bata para matulungan sila or maturuan sila paano mag-save. Kasi may passbook din sila, mga ganyan. Okay, magpunta sila doon sa opisina ng Co-op Bata, pupunta sila doon, ibibigay nila yung passbook nila. Parang bangko style. Okay, magdi-deposit po ako ng 5 pesos, 10 pesos, ganyan. O, di ba naturuan sila? Instead of the piggy bank, the traditional type of saving money. Pero yun, pangalawa, bakit sila inorganize ay para maturuan sila sa batang edad nila or murang kaisipan nila ay maturuan na silang magnegosyo. Oo. Di ba sa pag-iempleyado, hindi naman mabilis tayong yumaman dito. Maliban lang siguro kung gumawa tayo ng masama. joke lang po. Oo, hindi. Oo, sa pag-iempleyado naman, kasi ano po yun normal lang yung income mo. Kung, halimbawa, kung ang sweldo mo ay 10,000, 10,000 lang din talaga. Hindi na yun tataas, di ba? So, pero pag nagninegosyo ka, ayun, katulad ng isa sa mga empleyado dito, nagninegosyo ng pagkain, o di may income siya, passive income. O yung mga bata, ang Co-op Bata ngayon, ay maliban sa nagtatanggap sila ng savings or tumatanggap sila ng savings, ay nagninegosyo din sila. Meron silang school supplies, etc. Na mga negosyo doon. So, ang mga bata na yun ay kumikita rin. Hindi, I mean, yung kanilang store or kanilang office ay kumikita din, na which is paghahati-hatian din nila sa siguro mga January or March kasi ang General Assembly ng BPGA-MPC. So yun, magdidistribute din tayo ng income para sa mga bata. Imagine ka, bata ka palang kumikita ka na, nagsisave ka na, kumikita ka pa. Ang dami ko lang sinabi. Okay, isa pa sa mga accomplishments ng MACDO, ng Municipal Cooperative Development Office, ay yung mabigyan ng training, yun, yung mga bata nabigyan din yun ng training. Financial literacy kung simple bookkeeping ang naibigay natin sa kanila, sa mga batang yun. And then, may training po yun nga, isa pa sa mga training na kailangan, yung mandatory trainings. Nakapagbigay na rin tayo ng ibang trainings sa mga cooperatives dito sa Brooks. Yes. And then, na-assist natin sila para sa ibang mga patawag ng Cooperative Development Authority, etc., papunta ng puerto and all, kung ano yung mga ino-offer na mga opportunity sa kanila para mas lumago pa ang kanilang kaalaman para sa patungkol sa kooperatiba. And isa rin sa mga functions na idinagdag sa atin ng ating butihing mayor na si Mayor June Benedito Jr. po ay yung i-implement yung livelihood assistance program na kung saan yung mga kooperatiba din, hindi lang cooperative associations and individuals ay nagbe-benefit nito. Yun. Ano pa ba? Tama na muna yun. Baka mapagod na sila. Yes, ma'am, talagang tunay na active po ang MCDO. Madaldal lang talaga ako dyan. Katulad po ng kanilang head, napaka-active. Ayan. So, ma'am, ano-ano po ang mga pagsubok na yung ikinaharap bilang designate ng MCDO at paano nyo po ito napagtagumpayan? Okay, isa sa mga challenges syempre ng aming opisina ay yung papaano ma-issuehan ng Certificate of Compliance or Compliance Certificate or COC yung mga cooperatives. Kasi ano ba yung nagiging dahilan? Bakit hindi sila na bibigyan kaagad ng COC? Okay, ito yung pag-prepare nila ng financial statement. Kasi yun talaga ang hahanapin. Madali lang yung ibang mga reports. Actually, lahat yun talaga hands-on na kami. Kasi, ang sa kooperatiba, syempre, susunod na taon or after 2 years, mag-i-elect na naman sila, iba na naman. Yung parang barangay din. Oo, na nag-iiba ng administrasyon. O parang munisipyo din, nag-iiba ng So, yung mga nagpapalit din ng tao. Oo, yun yung mga nagiging challenge namin na, na-train na yung bookkeeper, na-train na yung napalitan, na-inactive, mga ganon. So, yun yung isa sa mga challenges na ang hirap, kaya sa ngayon, meron tayong may staff tayo na ipina-train natin sa TESDA, so sila ay
ano ba yon, certified bookkeeper. So, makakatulong yun sa mga kooperatiba. At yun naman talaga yung isa sa mga panaginip ko, sa mga, oo, na sana meron akong staff na ganon. So, ito na yung katuparan na meron makakapag-assist sa mga cooperative. Na hopefully next year ay hindi na ito isa sa mga challenges ng opisina na ang tagal ma-issuean ng Certificate of Compliance kasi dahil doon sa factor na yon. Ay isa pa sa mga challenges, syempre, yung pondo. Kasi normal naman yon kasi maraming pinupondohan ang ating munisipyo, talagang brasuhan, pero ganun pa man ay hindi yon din sobrang nakakahadlang para hindi natin gawin yung trabaho po natin. Ginagawa ng paraan talaga. Napaka-supportive naman po ng ating mayor at ng ating vice mayor po ng mga sanggunian sa lahat ng mga programa po ng kooperatiba. Talagang full support sila. Yun. And isa pa sa mga challenges ay yung syempre nag-implement nga kami ng livelihood assistance program. Yun nga, ang pondo po doon ay limited. So, hindi namin ma-serve na yung iba. Kaya syempre, yun yung nakalaan. And first quarter pa lang ng taon, ubos na talaga yun. Collection na lang yung pinapaikot talaga namin. And by next year, talagang wala na yung hindi na magdadagdag ng pondo, kung hindi yun na lang din talaga. So, isa yun. Maki-carried over yun na challenges for next year. Pero, mas maganda din yun para mas ma-maximize talaga yung pondo ng gobyerno. Yes, ma'am. So, nabanggit niyo po yung mga achievements niyo po kanina kung ano yung mga na-implement niyo ng mga programa. Ayan. Ano-ano pa po ba ang mga nais niyong programa na maisakatuparan para sa nalalabing buwan ng taong 2024 at sa darating taong 2025? Okay. Di ba powerful ang data? Yes. So, kung wala kang data, medyo mahihirapan kang magplano. Makakapagplano ka, pero baka hindi umangkop doon sa tunay na kalagayan, sa tunay na sitwasyon. So, actually, meron na rin kaming simple profiling na ginawa. Okay na rin. Sige, okay na. Nakakatulong na rin. Kumbaga, initiative na lang namin yon kasi walang record ng profile sa office nung inassume ko yon. Meron lang konti-konting mga documents ng mga cooperatives, pero wala talaga yung summary na ito yung mukha ng isang kooperatiba. So, isa sa mga ginawa natin ay yung nag-simple profiling. Okay. Nagawa naman, pero mas maganda ngayon kasi ang Provincial Cooperative Development Office ay meron silang IT department na kung saan kinumisyon nila para gumawa ng isang system na hindi ako sure kung mag-online na yon, pero prinisend sa amin na kahit hindi man siya mag-online, pero at least naandoon na lahat ng mga kailangan. And yun sana yung ma-materialize ngayong November. Kaya hindi nakakayanin ng November, December, and tatawid pa ng next year na lahat ng mga cooperatives ay ma-profile talaga na pupuntahan namin isa-isa and then ito makita namin lahat-lahat para isang tinginan lang, kunyari may data kaming kailangan, isang tinginan lang, may system na ito, okay. So mas makakaplana tayo na maganda kasi may data na bastante, ganon. And yun, isa sa mga gusto sanang mangyari natin. Oo. And siguro, isa pa sa mga pangarap natin at gusto pa nating matupad ay mas madagdagan pa siguro ako ng staff na para mas matutukan like South and Central and then North, Brooks Point na ito tutok ka talaga doon. Ito lang ang gagawin mo, kung hindi tutukan ito, turuan mo sila, ganon. Kasi hindi naman kasi lahat ay makakatch mo sa training ganon. Hindi nila makakatch lahat yon. Lalo na kalimitan sa mga cooperatives, yung mga leaders nito ay medyo may edad-edad na rin talaga. Oo, konti pa lang. Medyo shallow kasi yung appreciation ng mga kabataan ngayon sa cooperatives. Kaya nga nag-uumpisa tayo dun sa Co-op Bata para mas patanda sila, paedad sila ng paedad, mas palalim ng palalim ang kanilang pag-iintindi sa kooperatiba. Pero sa ngayon, yun nga. So, kailangan talaga may tututok doon sa mga cooperatives sa North, South, and Central. Yun isa sa mga pangarap ko sana
na para mas madali or mas magaan na yung compliance sa mga hinihingi ng gobyerno, lalo na ng Cooperative Development Authority, na siya yung national agency na talagang in charge sa mga cooperatives. Katuwang lang kami dito sa baba. Okay. Ayan. So, napakaigsi po ng ating oras, ma'am. Hindi, Talagang, gusto ko pa. talagang kulang na kulang yung oras natin para sa mga nais nyo pa pang sabihin, ma'am. Ayan. So, kung may mga nais pa po kayong paalam sa ating mga kababayan at sa mga miyembro po ng ating kooperatiba, ayan, nasa inyo na po ang pagkakataon, ma'am. Okay, para sa lahat ng mga members ng mga cooperatives or unahin natin doon sa mga hindi pa nagko-kooperatiba. Yung mga associations na gustong magnegosyo at gusto ninyong matutukan talaga kayo na may magre-regulate talaga at ano yung tunay na paghahati-hati ng mga income ng isang negosyo, mag-co-op po kayo. Kasi sabi ko nga po kanina, isa sa mga mandato ng Cooperative Development Authority ay i-encourage na yung mga associations na mag-co-op na sila. Kasi ito ay isa sa mga daluyan ng pagpapala ng gobyerno o ng mga pondo ng gobyerno. So, at sa mga member naman ng mga cooperatives na dyan, maging responsable po tayong member ng cooperative para mas lalo pa pong lumago or umunlad ang ating kooperatiba. Kasi, di ba, sa atin naman nakasalalay ang pagtaob at paglutang ng ating sariling kooperatiba. Ayan, pag lumago po ito, sabay-sabay tayong lalago. Pag lumubog po ito, sabay-sabay din tayong lulubog. Ganun sa kooperatiba. So, ayan, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay para maibahagi ko rin kung anong meron sa MACDO or Municipal Cooperative Development Office. And then nagpapasalamat din po kami sa suporta ng ating Mayor, si Mayor Jun Benedito Jr. and sa ating Vice Mayor, si Mayor Jean Feliciano. And sampu ng sanggunian at sa Chairman ng Committee on Cooperatives and Agriculture, si SB Lagrada, Jonathan Lagrada. Maraming salamat po sa lagi silang nandyan para sa cooperatives. Oo, 'yun. Ano pa ba? Okay na ba? Ganun na lang. Ayan, maraming salamat po muli, Ma'am Noemi, ang aming kapitbahay, sa pagpapaunlak po sa aming immediate invitation sa Talakayang Bayan. Naway, hindi po ito yung huli na makausap po namin kayo at makausap dito sa aming Talakayang Bayan, ma'am. Kaya maraming salamat po and happy Cooperative Month po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mariel. At sa lahat ng Tagayamay, Ma'am Debs, thank you po. Thank God you bless po. God bless po sa inyo. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At finally po, narito na po tayo sa ikahuling segment ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ayan, alam nyo ba na ang pension loan ng SSS, mga kababayan, ay mas pinadali at online na? Ayan, kung ikaw ay may isang retiree pensioners na may SSS account, maaari ka nang mag-apply ng pension loan online, hassle-free. Ayan, so alamin kung eligible ka ba at simulan na ang iyong loan application sa My SSS. Kaya i-enroll lang ang iyong disbursement account at siguraduhin active ang iyong pension status. Ayan, sa mga retiree pensioner po na wala pang account sa My SSS, ayan, maaari lang po kayong mag-login sa kanilang online website. Ayan, kung meron pa po kayong mga katanungan, nais malaman tungkol sa programang ito, ay maaari lang po kayong bumisita sa aming page upang malaman nyo po ang mga iba pang impormasyon na nais nyo pong malaman patungkol sa SSS. Ayan, para po sa tanong ng bayan. So marami pong nagtatanong, may parusa ba ang opisyal ng barangay kung hindi sila nakapagsagawa ng barangay assembly ngayong ikalawang
semestre ng 2024? Ang sagot po sa katanungan ay oo. Alinsunod sa Local Government Code of 1991 at proklamasyon bilang 599 Series of 2018, ang mga opisyal ng barangay ay inaatasang magsagawa ng barangay assembly upang magbigay ulat sa mga residente tungkol sa mga plano, ulat, pananalapi at iba pang paksa sa mga barangay. So, ang mga opisyal ng barangay na nabigong magsagawa ng barangay assembly ay maaaring humarap sa kaukulang administratibong reklamo na maaaring ihain ng sinumang residente ng barangay, concerned citizen, governmental o non-government entity sa sangguniang panglungsod o sangguniang bayan. Ang hindi pagsunod dito ay maaaring magresulta sa mga parusa alinsunod sa Section 61 ng Local Government Code at Administrative Order No. 7 o ang Rules of Procedure ng Office of the Administrative Order No. 7 o ang Rules of Procedure ng Office of the Ombudsman. Ayan. Mainit na pagbati po para sa ating Municipal Civil Registrar dahil po ang bayan ng Brooks Point ay nakatanggap ng 4th place bilang Most Outstanding Local Civil Registry Office. Ayan po ang aming tanggapan ay taos-pusong bumabati ng congratulations para po sa Municipal Civil Registrar. Isang mainit din po na congratulations para po sa ating mga bagong CSE eligibles. Ayan, congratulations po CSE passers, ang lokal ng pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mergin D. Feliciano, kasama ang buong sangguniang bayan at mga departamento ng pamahalaan ay lubos po kaming bumabati sa inyong tagumpay. Ayan, pinagmamalaki po namin kayo at sa inyong pagsisikap. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang isang oras po nating talakayan, Balitang Bayan at Serbisyong Bayan. Sa ngalan po ng bumubuo ng Municipal Information Office, sa pangunguna po ni Ms. Deborah Faith Malaco, ang aming MIO designate, gayon din po sa mga kasamahan nating bumubuo ng MIO. Ako po, si Mariel Pagadua, naghahatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan, sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.